Black Shark is back. Black Shark sa English. Itim na pating sa Tagalog. Murat Shark in Japanese. It's been a while since lumabas yung last na Black Shark phone. Pero ngayon, hindi po Black Shark phone ang i-review natin ngayon. Black Shark tablet. Kung hindi nyo ba alam, nawala po si Black Shark noong 2023. Dahil siguro sa financial problems, nalugi daw yata siya. Pero mukhang hindi naman. Nagbabalik siya with the gaming tablet. Naubos yung pagkain ng pating. Nagutom. And for 2 years, hindi na siya mahanap. Ngayon, nagbabalik na. Busog na busog. May Snapdragon 8S Gen 3. Up to 2 million points sa Antutu benchmark. This one is 12 gigs of RAM, 256 gigabytes of storage, up to 2 terabyte TF card support, 7,300 mAh battery po siya. But guys, hindi po siya big tablet. Hindi po siya 10 inches, 11 inches. Ito po ay only 8.8 inches, meaning nasa range po siya ni iPad mini. Now recently, nagiging uso na po yung mga mini tablet na katulad ni iPad mini. Kaya lang sobrang mahal po ni iPad mini ngayon. Nasa 37,000 pesos yung pinakamababang variant. Also, 60Hz refresh rate lang po siya. This one is 144Hz refresh rate. Okay naman mag-gaming sa iPad mini, pero kasi maraming kulang sa kanya at masyado siya mahal. What if you get all of those plus more with the Black Shark gaming tablet? Okay rin din siguro yung camera niya, 13MP rear camera at 5MP front camera. Is the Black Shark back to beat the competition? Or baka siya yung paing? Alamin natin. What's the business you're watching? Unbox Diaries. Upo. Marami nagsabi Black Shark daw, pero color green naman. Dapat green shark daw siya. Pero ngayon, color silver siya. Ano ba talaga? So this is the box. Gaming tablet. Pang gamer. Okay. Ito na po siya. Ooh, nice. Oh my God. Guys, oh my God. May kasama na siyang matinding casing at mukhang meron pa siyang MagSafe sa likod. Or magnetic circle. Totoo ba? Gumagana and pwede siyang ganyan. Oh, di ba? Yan. Okay. Meron tayong user manual dito at may sticker. May sticker pa, guys. Of course, we're getting the SIM ejector pin, the Type-C cable, at what is this? Ano to? Parang hindi siya Xiaomi na charger. Doesn't look like one. Alam ko kasi mga Xiaomi charger, guys, nasanay na ako sa mga ganun. Hindi to po Xiaomi charger. 20-watt charger! 7,000 mAh yung battery na. Tapos 20-watt charger lang ang bibigay mo. So tanggalin ko muna tong casing niya. May casing po siya kasama inside of the box. Ooh, nice. Mukha talaga siyang gaming tablet, guys, sa likod. Parang sila Red Magic. May mga alien-like design sa likod. Na parang panel ng robot. Ayan. May mga dots siya at lines. Ayan, sa gilid. Parang inotocad lang. Pero in fairness, very simple lang po yung likod niya. Konti lang po yung mga design elements nung pagka-alien, pagka-kakaiba, pagka-gamer-like. Which is I really appreciate. Na-appreciate ko rin yung camera module sa likod na simple lang din. Pwede mo siyang gamitin na without the casing na parang ganyan. Gaan naman ito. So light. And also very compact. 8.8 inches pa talaga ito. Only weighs about 332 grams. And yung kanyang thickness ay only 7.7 millimeters. Sabi ni Black Shark, pocket size daw siya. Mukhang dito magkakasya sa... Wait lang pocket sized. Oh, di ba? Ay, wait. Ang MagSafe niya, gumagana lang with the casing. Kasi meron talaga sa likod na pang magnet. Ayan. And there you have it. Pwede kang maglaro ng pagganyan. Pwede kang bumili ng mga stands na katulad ng ganito kay Ugreen. Mura lang to. Very sturdy pa. At high-end. Tapos pwede kang maglaro ng parang ganyan. Oh, di ba? Pwede ka na manood ng parang ganyan. Very comfortable. It looks really nice. Yan. So parang ganyan, no? Di ba? Ang dali. Buksan yung YouTube. Watching videos. Oh, di ba? Ang ganda. Wait. Totoo ba yun? Meron pa rin siya konti na black bars, pero konting-konti lang. Boom, full screen. Ganda. Ganda, grabe. Teka lang. Subway Surfer. Uy, ang ganda. Very smooth. Ang ganda ng graphics. Sound is very good. Very responsive display. Ganda ng kulay. Very sharp. Ganyan dapat. Reading ebooks, watching movies, playing on vertical, scrolling on Facebook. Napaka-smooth din experience. At mabilis din. Nice. Kasama na siya agad sa box para kasama na agad yung tablet para ready na siya agad na gamitin. Pero ang pinaka-reason kung bakit may magnet sa case ay para sa coolers to reduce heating while gaming or for very long usage ng device. By the way, meron ding different coolers si Black Shark for phones, tablets, and laptops tulad ng mga to. Ito yung mga available units to match your needs and aesthetics. Now, the casing on the back really matters, no? Kasi nga, gagamitin mo siya mostly with the casing. So, in reality, ito talaga yung itsura ng inyong gaming tablet when you use it all the time. Meron siyang pabilog ng ganyan. Now, ang okay kasi dito, hindi po siya weird tingnan katulad ng mga ibang iPhone dyan na casing na merong malaking bilog sa likod. Ito guys,
talagang binagay niya sa itsura ng gaming tablet. Na parang bagay na bagay talaga siya. Mukha siyang mothership na ready na mag-beam ng kahit ano papunta sa taas. It looks really maangas, really futuristic, and looks very matibay din. In fairness, I like the design. Hindi ba doy katulad ng kay Red Magic? Medyo nabadoy lang talaga ako kay Red Magic, guys. Now, yung shape niya and size is definitely the iPad mini, which is nasa range ng mini tablet category. Now, contrary sa belief ng ibang tao na kapag ka meron kang ganitong size, pares pa rin yung usage mo siya compared kay 10 inches, 11 inches. No. This size is much more compact. Mas magaan. Mas pang one-handed. Try nyo guys, 10-inch na tablet, iPad. Hawakan nyo ng isang kamay ng ganyan. Medyo mabigat. Medyo mangangalay kayo. But this one, kahit ilang oras ako pero mangangalay siya guys kapag ka nakahiga ka, nakaganyan, one-handed, mangangalay ka pa rin. Kung nanonood ka ng mga Wally Bayola, medyo mangangalay ka lang. Pero siguro kung 5 minutes ka lang naman, manunood, and yung isang kamay mo, may ibang ginagawa, kaya-kaya, 5 minutes. Pero pag 10 minutes, siguro mangangalay ka, pahinga ka lang, ganyan. Yung masakit yan, mangalay. Balik ka na lang ulit. Pwede ka rin ganyan manood ng one-handed, at pwede rin ganyan. Now, this size is perfect talaga for one-handed operations. Kung nagbabasa ka ng mga e-books dyan, swak na swak siya para sa ganun. Tapos, hindi siya pa square talaga yung shape niya. It's a very rectangular shape. The aspect ratio is perfect for watching YouTube content or 16:9 content. Kaya nung nakita nyo kanina na nanonood ako ng YouTube, halos wala na siyang black bars. Kapag ka-iPad ng gamit nyo, grabe yung black bars. So meaning kapag ganun yung aspect ratio, pag zoom in nyo yung content sa iPad, medyo may mga konting blurring na hindi na siya ganun ka-sharp. Ito naman, very sharp pa rin. Nare-retain nyo yung full resolution and scale of the video. It's also great for working. Kung meron ka dyang Bluetooth keyboard, gamitin mo na lang siya ng ganito para meron kang stand. Tapos yung keyboard dito, okay na siya sa ganun. Tapos, since tablet na po siya, yes, gagana po yung split screen dito and pwede mong adjust left and right ng parang ganyan. Napakabilis ng loading ng isang app. Tapos, very compact pa rin siya. Parang meron kang dalawang cellphone na nasa harap mo. Sobrang nice. 8.8 is a lot of screen space. Now, yung sounds niya, takwan lang guys. Iba pa rin yung sound na maririnig mo from an iPad. Yun lang. So, dalawa na kanyang speaker. Decent na yung kanyang loudness. Pero mas malakas siya kaysa regular na cellphone or mid-range phone. Ay, wala akong masabi sa bilis niya guys. Napakabilis. Opening apps, sobrang bilis. Pag-load ng game, napakabilis. Yun nga lang, wala pa siyang HDR sa video. Pero umabot siya na up to 4K, 60 frames per second sa YouTube. Malamang, ganun din sa Netflix, guys. Hanggang 1080p lang po sa Netflix, of course, pero wala pa siyang Dolby Vision or HDR support. Now, ito, napaka-importante nito. Ano yung pakiramdam kapag naglalaro ka ng games dito sa kanyang display? 8.8 inches. Baka hindi mo pa na-experience yan. Ang 8.8 inch na display ay hindi sobrang laki, hindi rin siya sobrang liit. Komportable ka ba talaga maglaro ng Mobile Legends dito? Tingnan natin. So ito po siya guys Ganito ang itsura kung paano ka maglaro ng ML dito sa tablet ito. Na pwede mo siyang laruin parang cellphone. Naka-wrap yung kamay mo around the sides. Very reachable naman po yung mga buttons. Walang problema. Pero napansin ko, dahil medyo mataas po at masyado malaki po yung screen space na available, medyo nahirapan akong abutin yung gold sa taas or yung mga items na pwede kong pinutin. So kailangan kong gamitin tong finger na to. Yung left finger ko, pang-navigate ng character. Tapos yung isang thumb ko naman sa kanan, pang-press ng mga skills. Medyo kailangan mo lang abutin yung mga skills sa gitna, which is yung recall, flicker, mga ganyan. Ayun lang, medyo may compromise. So hindi pala siya totally cellphone experience. Pero umabot siya up to 4K 60 frames per second sa YouTube. Now, in terms of the overall quality of the display, guys, 8.8 inches, 144 Hz refresh rate. May DCI-P3 na siya. 2.5K resolution. Up to 600 nits lang yung kanyang brightness. Hindi sinabi kong AMOLED, pero very good yung kanyang contrast. When you're scrolling on Facebook, watching movies, maganda naman tingnan yung mga videos, yung mga pangyayari, malakas naman dating ng mga effects. At ganoon din sa gaming. Now, although hindi niya sinabi kung AMOLED siya, ang importante, matindi ang kanyang graphics sa games. Mobile Legends, ito pa yung itsura niya. It looks very vibrant. Yun nga lang guys, napansin ko, naka-zoomed in siya ng todo. So, parang naka-smartphone mode ata to. Tapos parang in-scale up na lang for 8.8 inches. Pero, tinan mo to ultra, graphics ultra, frame rates, agad-agad. Tapos HD resolution, meron pa. Kaya naman kapag naglalaro ka, napaka-sharp tingnan ng game. The models look great. The environments look very detailed. Oh, by the way, yes, this is powered by the Snapdragon 8S Gen 3 chipset. Umabot siya na up to 2 million points sa Antutu benchmark. That is fast enough for most games. Maybe as fast or even faster than the Poco X7 Pro. With this katanong game sa Play Store guys, kayang-kaya po niya. Wala na problema yan. At Snapdragon pa, pwede pa mag-emulator. Now so far, hindi pa naman siya bumabagal even in hot temperatures. Meron kasi siyang VC cooling, vapor chamber. So advanced po yung cooling niya to prevent yung super hot na instances. Pero guys, iwasan nyo po siyang laruin or gamitin with a charger. Now, ba't ka bibili nito para lang sa Mobile Legends? Siyempre, isagad mo na. Kailangan matindi yung graphics ng game. Call of Duty. Ito. Kaya po niya maglaro ng up to very high graphics at max frame rates.
kaya 60 FPS, no problem with the best graphics available. Or kung gusto mas mataas pa, umabot siya ng 90 FPS. Meron siyang ultra dito right out of the box. Yun nga lang, medium graphics. At ang masasabi ko naman is very smooth po siya. Ang ganda ng graphics. Ganito pala pagka malaki yung display, para mas na-immerse ka at mas malakas yung dating nung game mismo. Kasi kapag kamalit yung screen, parang hindi mo ganun ka na-appreciate. The sound system is good enough for Call of Duty. Very clear naman po yung mga footsteps. I think this one is really built for this game kasi nga wala siya masyadong bass, no? Para mas klaro pakinggan yung mga footsteps talaga. Pati yung mga barrel, movements, and things like that. Also, very high resolution po yung game, so panalong-panalo talaga. Genshin Impact naman, na-try ko, guys. Sa una, medyo naging skeptical ako dito kasi Snapdragon 8S Gen 3 lang. Pero, guys, sa Genshin Impact, panalong-panalo siya. Highest graphics possible. 60 FPS. Pwedeng-pwede dito sa tablet na to. At sobrang nag-enjoy ako kasi nga, kapag nasa labas ako, gusto ko talaga maglaro with a much lighter tablet. Ayoko talaga nagdadala ng malaking gadget outside. So, parang medyo nagdadalawa ng isip ako pagka iPad na 10-inch yung dadalhin sa labas. Pero kapag ganito, mas naengganyo akong dalhin siya. Kasi ang gaan, ang compact niya, tapos ang dali niyang ilabas sa inyong packet para maglaro ng ganyan. So size and weight really does matter. And in-game, kahit may boss, smooth pa rin ang galawan. Nag-Subway Surfer din ako dito. Mukhang kaya naman. At nag-download na rin ako ng Shark World dito para matesting kung kaya ni Black Shark. And finally, PSP Emulator. Ayan guys, kung mahilig kayo mag-emulate, ayan, gumagana naman po siya, walang problema, malaki po ang display. Makakapag-enjoy po kayo ng emulator dito. Very good naman siya for those kind of games. Now, this tablet is not perfect for gaming. Ano, bakit? Wala po siyang gaming mode. Well, meron siyang gaming mode pero pag inopen mo lang yung game, meron siyang lalabas na ganyan, mag-i-stop mo na yung game before it launches. Tapos kailangan mo na i-select or i-activate kung ano yung gusto mo, like high performance mode, block notification. Yan lang po yung pwede mong i-select dito sa game mode. And that's pretty much it. Wala po siyang panel na lalabas in-game. Walang bypass charging, walang pangpalit ng Corsair, walang mga AI features, wala rin low power mode. Ano kaya software nito? Wait lang, chinek ko, dinouble check ko. Joy OS. Hindi ko sure kung Xiaomi pa rin to. Parang hindi ate. Parang vanilla siya na Android. Masyadong malinis tingnan. Tapos pagpunta ko sa camera app, ibang-iba siya. Parang talaga Xiaomi na product. What is happening? Even the charger is not Xiaomi. Ayan guys, so parang malabo. Parang malabong Xiaomi yan. Oh no. Ito Xiaomi guys. Xiaomi yata. Shark's Fin. Black Shark. Burat Shark. Burat Shark. At dahil dyan, tinaman mo yung mga pictures na nakuha ko dito. Ang pictures niya ay, okay naman yung pictures niya. It kind of looks like a mid-range phone. Nasakto lang. Nahirapan siya ng todo kapag medyo challenging yung lighting, pagka sobrang bright ng background, or sobrang dark ng lugar. Pero pagka okay naman yung lighting, it will give you some decent results. But decent is the perfect word for it. Nothing too spectacular here. Okay lang naman. And si Stephen, yung ating bagong poging editor. Ayan. Eto naman yung selfie ko. Okay, hindi siya gano'n ka-sharp tignan. Yung sound pa lang, oh. Paano yan? Makaluma yun, ah. Yung sounds ni Lolo, ah. Lolo Shark. Na siguro matutuwa ka nito ng sobra kapag gusto mo ng parang vanilla Android-like experience. Sobrang simple lang. It looks so clean. Even the presence is very clean. May split mode pa dito in the screenshot. Wala siya mga special features that you see on other skins like yung kay Xiaomi mismo. Or yung kay Samsung. Kaya lang medyo mabigat kasi yung software na yan. Yun lang. Dahil dito, hindi ko sure kung magkakaroon siya ng major updates in the future. But if you're already happy with this, okay kayo sa bilis, okay kayo sa kanyang itsura, sa display, then go for it. Kaya lang tanong, magkano ba to? The Xiaomi Black Shark gaming tablet is only 26,999 pesos. 12,256 na po yan. By the way, meron pa tayong freebies sa first 10 customers per store. Black Shark Wireless Earphone T24. Meron pa tayong Black Shark Hat, Black Shark Tote Bag, and Black Shark Face Mask. Promo runs from February 26 to March 31, 2026. Pwede mo ito makuha sa Cutting Edge retail stores near you or online sa cuttingedge.com.ph. Na overall naman natutuwa ako sa kanyang performance. Sa experience na nakita ko, the comfort of having a very light and compact tablet on my hand on the go makes me want to play games more outside than inside of the house. More likely na dadalhin ko to sa labas than a 10-inch tablet. Pero nga, is it worth the money? Nasa inyo na po yun. Pero kung dito yung tablet na para sa inyo, well, guys, marami pa ako para sa inyo in the near future and ang gagawin mo lang is mag-subscribe. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content of the binge. And you're watching Unbox Diaries. Ooh.